Ayan, good morning. Nandito kami sa tabi din ng kalsada. Hinihintay namin si Nanay Mady sa yung kanyang mga anak at kanyang mga apo. May pupuntahan kami, binyagan daw sa kabilang malayong barangay, sa barangay Lower Omon. May hawakan daw si Nanay Mady na binyag. Tapos ayun, inaya niya kami nagpasama sa amin. Kaya naman kami syempre, game kami sumama. Kaya sabi niya, madali lang daw naman kami. Sasaglit lang maka-attend tapos uuwi na rin. Kaya sasamahan na namin. Maaga kaming gumising, maaga na kaming nag-intindi ng aming mga hayop, magpatuka, magpakain. Ganun na din ang baka ni Mama saka ng aming mga manok. Maaga na rin ako nagbanlaw ng aming mga labahin. Para pagbalikot mainit na, okay na. Ayan, nandito na nga kami, hinihintay namin sila, wala pa rin sila. Ayan. Ganito dito mga kagala ang daan sa amin bago ka lumabas. Sabi nga nung pamangkin namin na nagbakasyon galing Nasugbu, Coconut Village daw. Kasi marami ditong niyugan. Yan, sabi nga medyo adventure ang papalabas papunta dito sa amin kasi merong rough road, merong hindi. Tapos medyo malayo-layo na rin. Kaya ayun, parang nasulok yung bahay namin. Ayan, dito natin mga kagala sila hihintayin. Baka maya-maya lang nandito na sila kasing usapan namin ay 6 AM. Wala pa namang 6, ano bang oras na? 5:48 AM pa lang. Okay na yung nauna tayo dito kaysa naman sa sila naghintay sa atin. Kumusta kayo mga kagala? Balik tayo sa ating pansamantalang pangalan ng ating channel. Gala muna tayo ngayon para naman maiba-iba ang inyong mapapanood. Sasama ko kayo sa aming pupuntahan ngayon. Good morning! At dahil maaga pa naman, habang naghihintay kami kay Nanay Mady, minapansin kami naghuhukay ng luya. At nang lapitan namin ay si Kuya Melvin pala ang kanyang anak at ang kanyang apo na si Otoy. Tuwan-tuwa ako sa bata kasi kahit sa murang edad pa lang niya ay parang alam na niya ang kanyang ginagawa sa pagtulong niya sa paghukay ng luya para sa kanyang papa. At si Argel naman, ayan, kinikwento sila. At nang tumagal-tagal, syempre naghahanap din kami ng mapaglilibangan para hindi kami mainip maghintay. Ayan, nagtitingin-tingin din kami ng mga luya ni Kuya Melvin. Malambot mo hukayin. Sayang nga lang mga kagala kasi masyadong napaaga ang umpisa dito ng tag-init. Kaya kung tutuusin, dapat mas malalaking luya pa dyan ang pwedeng ma-harvest ni Kuya Melvin. Yun nga lang dahil nga ayun, mas mahaba na ngayon ang tag-init. Kaya sabi nga, ganyan lang kalalaki ang na-harvest niya. Pero sabi nga, okay na rin yan. Talagang mapipera na rin yan. Lalo't mahal ngayon ang kilo ng luya. At maya-maya inaya kami ni Kuya Melvin para sa bahay nilang nila magpatuloy na maghintay kay Nanay Mady. At pagtingin ko nga sa kabilang gilid ng bahay niya, ay nakita ko marami na pala siyang luyang nahukay. Pagkalipas ng ilang sandali ng aming paghihintay ay dumating na rin si Nanay Mady. Marami pa rin kasi siyang ginagawa sa bahay bago siya makaalis kaya okay lang, willing naman kaming maghintay. Ayan na siya. Pagkalipas ng ilang minuto na pamamahinga ni Nanay Mady ay agad-agad na rin kaming umalis kasi nga iniisip namin dapat maaga kami para hindi kami malate sa mas. Nakatricycle sila at kami inakamotor na lang ni Di. At ito na nga, tinatahak natin ngayon ang kahabaan at kalakihan ng kalsada dito sa aming barangay, sa nasakupang barangay ng Port Junction Norte. Ayan, sa mga hindi pa nakaka-uwi ay napakalaking pagbabago na ng ating kalsada. Kung dati ay maliit pero ayan ngayon pinuluwag na talaga at ayan may makita ka dyang gasolinahan. Yun nga lang dapat tayo ay hinay-hinay lang sa pagpapatakbo sa kalsada para iwas disgrasya. Kasi isipin natin, lagi may naghihintay sa atin sa bahay. At madadaanan natin ngayon ang bagong covered court ng Port Junction Norte. Hindi nga lang tayo masyadong nakapag-video ng marami kasi hindi tayo nakababa. Pero next time kapag dumaan tayo ng dahan-dahan lang ay kukunan ko para sa inyo. Para ma-share lang natin. After 30 minutes, may 30 minutes ba? Or more than 30 minutes. Ayan, nandito na tayo sa barangay Lower Omon mga kagala. At pagpasok mo pa lang ay talagang bubungad sa iyo ang puro dagat dito. Kasi talagang dagat ang pangunahin ditong attraction ng mga taong mga kagala. Marami ditong mga nagsuswimming, marami ditong mga resort. Kaya kung gusto nyo ng abot kaya at sulit na halaga na paliligo, ay dito kayo pumunta sa barangay Lower Omon. Maganda na malinis pa ang dagat at marami ka rin dito mga seafoods na mabibili kung wala kayong mga dalang pang-ulam. Ayan, nakakapanibago kasi ito oh. Ayan, dati hindi pa yung kalsada yung gilid pero ngayon simentado na siya at talagang pwede ng pasyalan. At makailang minuto pa ng aming pagpasok, siguro feeling ko malapit na pero hindi pa pala, dire-diretso pa kami. Hanggang sa marating namin ang barangay hall ng barangay Lower Omon. At ayan na rin yung covered court nila. Dito ginanap yung sayawan. Sabi nila 2 nights daw yung sayawan dito mga kagala. Ang saya diba, sulit na sulit. Sa wakas ay nakarating na rin kami, ayan, nakababa na kami at papasok pa rin kami sa loob para sa pupuntahan ng may bahay ng aming pakay. At syempre tuwan-tuwa naman ako kasi pagdating sa mga dagat ay talaga namang nakaka-relax tingnan, lalo pag gising mo sa umaga, ganyan ang iyong makikita.
talagang nakakalibang. At ito na nga yung pinuntahan namin ditong may bahay, yung pinsan ni Nanay Midi. Siyempre mga bata, hindi mawawala talaga yung magbibigay galang sa matatanda, lalo na sa mga pinupuntahan nating bahay. Ayan, nandito na kami, pero nung tumagal-tagal, sabi ni Nanay Midi ay hindi pa daw talaga dito yung lakad namin. Kumbaga may dadaanan lang kami dito, tapos ayun, may hihintayin lang. At habang kami nagpapahinga, ayan, ini-enjoy ko na lang yung pagkuha ng video para may ma-share ako sa inyo sa ating lakad ngayon, para naman makapasyal din kayo. O diba, paminsan-minsan masaya rin naman yung medyo iba-iba yung mapapanood nyo sa akin. Yung talagang gala mode tayo ngayong araw na ito. Total linggo naman, day off muna tayo. At syempre, habang ako ay nagre-relax sa kabilang gilid, ay nakita ko itong isang umpok na mga kabataan na sila ay nagja-jamming, nag-i-enjoy din sila sa kanilang pagkukwentuhan, sabay naghaharutan. Natutuwa akong silang pagmasdan, kaya hindi ko maiwasang hindi sila kunan ng video. Nakakatuwa, parang ang sarap maging bata ulit. Naalala natin ng mga kabataan pa tayo na pag tayo may mga kaibigan, ayan, sabi nga umpok-umpok tayo, nagkukwentuhan, naghaharutan, nagbibiruan, hanggang maya-maya ay magkakapikunan. Nakakatuwang pagmasdan. Makalipas ang 2 oras at kalahati namin paghihintay, ay umakit na kami sa taas kasi malapit na daw mag-umpisa ang mas. Sa totoo lang mga kagala, matagal na rin akong pabalik-balik dito sa Barangay Lower Omon, pero ngayon ako makapagsimba dito sa kanilang simbahan. Nakakatuwa kasi overlooking yung church nila dito. Iniisip nga namin dahil medyo late na nakapag-umpisa, sabi namin baka mainit na, pero hindi pala, talagang napakahangin dito mga kagala. Kaya naman siguro kahit anong oras ka dito makapagsimba, depende sa kung anong time na available si Father, ay talaga namang hindi ka may initan dito kasi napaka-presko. Kumbaga may kunti siyang init pero hindi ganun katindi, mas mahangin pa rin talaga. At na makatapos na kaming magsimba, pagbaba namin napansin ko napakaraming mga bangka mga kagala, talagang binilang ko pa ha, parang nasa 30 plus siya. Ang sabi nila ay may kurakul daw din ditong ginaganap taon-taon tuwing piyesta. Yun ay mga kagala prosesyon, 'di ba? Madalas ang ginagawang prosesyon ay sa lupa. Yun nagdadasal sila, iniikot nila ang kanilang mahal na patrol at mga santo. Dito naman ay ginaganap sa dagat. At ayan, nakakatuwa kasi napakaraming dumalo. Ang sabi nga ng iba, kukunti pa daw yan kasi mas marami pang hindi nakasama. Nakakalibang panoorin talaga, napakaganda. Hindi na nga lang kami nakasama kahit sana gusto namin, kasi nga pupunta pa kami dito sa bahay na nahawakan ni Nanay Midi. At ito, kakain na kami ng tanghalian. Dito mga kagala sa probinsya ay ganyan lang kasimple ang paghahanda ng pagkain, pero napakainit ng pagtanggap sa iyo dito ng mga tao at ng may bahay. Sabi nga, yung simpleng pamumuhay ay talagang simpleng napakalaki ng puso ng mga taong pupuntahan mo. Kaya naman kami kumain na rin agad. Ayan, si Di gutom na at syempre ako ay nilagang baboy ang inuulam ko, talagang masarap ang sabaw kapag ganitong gutom na gutom ka na. Nung una kami pa lang yung bisita, kaya kami pa lang yung kumakain, pero maya-maya lang ay sunod-sunod na rin dumating yung iba. Kasi nga hindi naman sabay-sabay nakalabas ng simbahan, merong naiwan, merong nauna, at medyo malayo din sa simbahan yung bahay nitong may bahay na aming pinuntahan mga kagala. At kami kumain na, nagpahinga ng ilang minuto pa, at kami ay gumayak na rin pauwi. Kasi iniisip namin yung mga anak namin dito sa bahay, yung mga hayop namin ni Nanay Midi tulad ng baboy, aso, pusa, manok at kung ano-ano pa. Yun ang iniisip namin kanina pa. Pero masaya naman kami sa aming napuntahan at nairaos din naman namin ng maayos. At ayun lang mga kagala, dito na lang nagtatapos ang aking vlog. Maraming salamat sa pagdaan, sa pagtambay at sa oras ng inyong ibinigay. Sana ay napasaya ko kayo. See you on my next vlog mga kagala. Ingat kayo palagi. Bye-bye!